Sa bawat bagong umaga, may kinabukasang unti-unting hinuhubog. Ngunit sa likod ng pag-asa, may mga laban na hindi nakikita. Mga laban na tahimik, pero totoo. Bawat mundong puno ng inaasahan, ang tagumpay ay tila sukatan ng halaga. Pero paano kung ang isip ay napapagod? Paano kung ang laban ay para lang makaraos sa araw-araw? Habang ang mundo ay patuloy na umaandar, may mga taong naiiwan sa sarili nilang katahimikan. Ang pressure ay nagiging bigat, at ang bigat ay nagiging ingay. At ang ingay, unti-unting bumabasag sa loob. Dito nagsisimula ang krisis na hindi agad nakikita. Krisis ng isip, ng damdamin, ng sarili. At kung pababayaan, ang tahimik na laban ay maaaring maging isang nawawalang kinabukasan. Ngunit ang pagbabago ay nagsisimula sa pakikinig. Sa isang tanong, isang presensya, isang taong piniling manatili. Dahil minsan, iyon ang kailangan upang muling mabuo ang pag-asa. Dito pumapasok ang psikolohiya, hindi lamang bilang disiplina, kundi bilang kasangkapan ng pagbabago. Sa pag-unawa ng isip ng tao, natutugunan ang mga suliraning humahadlang sa tunay na kaunlaran. Bilang mga mag-aaral ng psikolohiya, kami ay nahulog upang makiramdam, maging tulay ng pag-unawa at tagapagtaguyod ng kalusugang pangkaisipan para sa bawat isa. Sa pagtataguyod ng kalusugang pangkaisipan, nakikibahagi kami sa mas malawak na layunin, isang lipunang inklusibo, matatag at mga tao. Dahil walang tunay na kaunlaran kung may mga isip na naiiwan sa dilim. Dahil ang psikolohiya ay para sa bawat isip at para sa bawat kinabukasan.